Kanina while I'm driving, binabalik tanaw ko yung mga lumipas na panahon, lalong-lalo na yung mga araw na kung saan nasa Pilipinas pa ako, and sinisimulan ko yung career ko as a truck driver. Hindi ko lubos maisip na aabot ako sa panahon na ito na kung saan is halos lahat nung pinangarap ko, ginol ko, and halos nakamit ko lahat, mga kapatid, and thankful ako unang-una sa lahat, dahil without his guidance, for sure hindi ako makakapunta kung nasaan ako ngayon, kaya lubos ang pasasalamat ko sa ating Panginoon na nasa taas, thank you talaga. And hindi naging madali, mga kapatid, ang aking journey bilang isang truck driver, kasi diligid sa inyong kaalaman, lalong-lalo na dun sa mga sumusubaybay sa ating channel, na hindi naman ako talaga truck driver by profession, OFW ako, pero hindi talaga pagiging isang truck driver ang aking profesyon, pero noon pa gusto ko nang maging isang truck driver, kaya lang hindi ako mabigyan ng pagkakataon dahil unang-una sa Pilipinas mahirap ang maging isang truck driver. Yung environment, yung sitwasyon ng isang truck driver sa atin sa Pilipinas is napakahirap, at alam kong hindi ko kakayanin kung magiging isang truck driver ako sa Pilipinas. Kaya saludo ko sa ating mga kababayan na truck driver dyan sa Pilipinas. Alam ko ang inyong pagtitiis, yung struggle nyo sa araw-araw, dahil nung nagtitraining ako, ang mga nagbigay sa akin ng payo, ng mga insights, mga truck driver din dyan sa Pilipinas, at nakita ko kung gaano kahirap yung sitwasyon nila, dahil iba talaga ang sistema ng trucking sa Pilipinas. And for the past 15 months, it's been a hell of a ride, mga kapatid. Yung transition ko from company driver at naging isang owner operator, owning my own business, I call the shots, I run the numbers. Kumbaga ako lahat ang nagdidesisyon ngayon, sa business ko na ito na pinili ko, which is yung trucking. At dun sa 15 months na yon, masasabi ko na napakaswerte ko, dahil meron akong mga kaibigan, na tumulong sa akin. Shoutout sa iyo, Brad Philbert, siya yung kasamahan ko sa dati kong work nung company driver pa ako sa New Hope, na kung saan pumunta siya sa Pain, and meron pa rin kaming communication nung nasa New Hope ako, hanggang sa makabili ako ng truck, nagplano akong kumuha ng sarili kong truck, at siya yung nag-inganyo sa akin para sumama sa company na to, na mag-join sa company na to as an owner operator, dahil naging madali lahat. Meron akong napagtatanungan, meron akong nasasandalan sa mga times na kailangan ko ang impormasyon, kung papaano patakbuhin tong negosyo na pinasok ko. Although pinaghandaan ko, but then syempre sa isang company kailangan matutunan mo yung sistema nila, yung process nila,
nandyan si Brad Pilbert para tulungan ako. Shoutout sa iyo, Brad. Maraming salamat. Nabanggit ko sa inyo sa mga previous videos ko, no, itong mga nakaraan lang, no, na naging busy ako dahil meron akong inaasikaso, at nasabi ko rin doon na sasabihin ko sa inyo ang reason kung bakit naging busy ako sa tamang panahon, ano. And I think ito na yung right time, ano, na sabihin ko sa inyo ang reason kung bakit ako naging busy. Dahil I decided to move on, mga kapatid, ano. Gusto ko nang mag-move on, ano. Hindi dahil inalis ako ng pain, no. Hindi dahil meron akong hindi nagustuhan sa pain, no. Hindi yun ang dahilan kung bakit kailangan kong mag-move on at umalis na sa pain. Dahil sa tingin ko meron pa akong gustong maabot, gustong makuha, na sa tingin ko ay hindi ko makukuha kapag mag-i-stay ako sa pain. Ako kasi yung tipo ng tao na pag alam kong may kaya pa akong gawin, at alam kong kaya kong kunin ang isang bagay na yon, is gagawa ako ng paraan para makuha ko yung bagay na yon, ano. And kung mag-i-stay ako sa pain, sa tingin ko parang nasa comfort zone na lang ako, no. Sa comfort zone ko na hindi na ako magpa-progress pa, no, dun sa gusto kong maging ako, kung bakit ako nagpunta rito sa Canada, at kung bakit pinili ko maging isang truck driver. Eto, isang magandang umaga, mga kapatid, ano. Ito na yung trip natin papunta sa orientation sa company na pupuntahan natin. Ito yung first time na papasok ako ng US border na walang hila-hilang trailer, no. Naka-bobtail lang ako, no. And of course, for sure, tatanungin tayo dyan sa booth, ano, bakit, saan ako pupunta, anong reason na papasok ako ng US. Kasi wala naman akong load. Pag may load ako, may reason kung bakit ako papasok. Ngayon, wala akong load, itong truck ko lang ang dala ko, tatanungin ako dyan for sure kung saan ako pupunta at ano ang purpose ko at papasok ako ng US, ano. Continue on I-29. So tingnan natin, ano, kung ano ang pwedeng mangyari pagka pasok natin sa loob ng diyan, pagtapat natin sa booth, ano. So yan, pangatlo tayo, no. Meron akong empty manifest, ano, yan, no. Binigyan ako ng company para pagpasok ko ng border, makita na nila, no, na talagang associated ako sa kanila, no. Instead of hindi naman requirement talaga na may manifest kapag wala kang load, ano, kasi yung manifest is para sa load lang, for clearance. Kung may kotse ka, ito may truck ka, pero since commercial vehicle ito, mga kapatid, ano, kailangan pa rin ng ACE manifest, ano. And let's see kung ano ang sasabihin sa atin ng border officer. And we will take note of the time, ano, kasi naka-paper lag tayo, mga kapatid, ano. So ino-note natin yung time na naka-on duty tayo ngayon dito. 10:45 AM. Yan. On. Yan. Kailangan yan. Kasi nagpe-paper lag ako, mga kapatid, no? So let's see kung anong sasabihin nila, mga kapatid, ano. Kasi natin itong salamin natin.
no? Let us be ready and prepared, ano? Hello sir, good morning. Your trailer. I'm going to orientation sir, to Bobtail in Louisville, Kentucky sir. You drive for? Are they in Canada or the US? US sir. Why are you going to work for them in the US? Have offices in Canada? In Ontario, I believe so sir. Yeah. So you're gonna get paid in US or Canadian dollars? I don't know yet sir, but it's an orientation sir. I would know there once I get there sir. Thank you sir. Si mga kapatid, di ba? Siyempre, may mga questions sila, no? Sabi, bakit ka mag-work doon? Sabi niya, sa Canada ka, bakit ka mag-work sa US company? Sabi. Naisip ko halos mahirap talaga pag kinakabahan ka, no, na hindi mo para bang iniisip mo kung ano yung pwedeng itanong nila sa'yo or baka hindi ka nila payagan, ano. O nga naman, ano, bakit ka mag-work sa amin? Remember na sa US border tayo. Well, nasabi ko na lang for better opportunity. Wala akong maisip mga kapatid sa totoo lang. Ang naglalaro sa isip ko, baka hindi ako payagan, baka pabalikin ako, no? And then tinanong nila kung may opisina daw ang Canada, sa Ontario ang opisina nila, no? Merong mga yung international dispatch nila is nasa Ontario, no? So, but anyways, naka-record naman na yung plaka ko, kasi ang plaka ko is hindi na Canadian plate, ano? US plate na ako. Pinalitan ko na rin yan dun sa D-Tops, ano? Dati yung plaka ko is nakalagay doon is yung Canadian plate. Inedit ko na yon, pinalitan ko ng plaka na inisyu sa akin ng company, no? Indiana plate, ano? Inilagay ko dyan. And then may record na yan. Once na in-update mo yan sa system nila, para dun sa decals ang tawag nila dun, no? Sa cross-border decal, lalabas na yan dun sa system nila, no? And then binigyan din ako ng manifest, no? Para makita nila na associated talaga ako, yung truck ko, ako as a driver, yung truck ko sa company na yun, ano, mga kapatid. And hindi tayo masyado nagkaroon ng problema. May mga konting questions lang na hindi talaga ako, I'm not prepared to answer yung question, ano. Ang naisip ko lang na itatanong sa akin is kung saan ako pupunta, no. But then, bakit ka mag-work sa US company? Yun ang tanong. Yeah.
sabi nga kailangan mo lang maging honest, ano? Pero syempre, tipid-tipid din ako kasi alam nyo naman na maraming issue ngayon sa mga non-domicile driver dito sa sa US, no? Maraming issue. Marami silang kinakancel na CDL, no, yung commercial driver's license, dahil maraming aksidenteng nangyayari dito sa US because of non-domicile license daw. Yun ang main reason daw, no, dahil in-issue yung mga license na yon without checking kung talagang qualified yung driver na pagbibigyan nila, no. So yun ang iniisip ko na nagwo-worry ako kagabi pa na hindi ko ina-expect na tatanungin sa akin yun. But anyways, what's good is nandito na tayo, nasa US na tayo, nakapasok na tayo. Ang magiging issue na lang along the way is kapag mapupull over tayo sa mga scale, no? I-check nila, tatanungin nila, baka tanungin nila bakit nakabobtail lang ako, no? Pero confident naman ako kasi since US plate na ako, no, hindi naman magkakaroon ng problema. Bagong linis si Alex, I don't think na merong issue. Na-check ko na lahat, pre-trip, todong pre-trip, chinik ko lahat, walang air leak, wala tayong hilang-hilang trailer, so walang masyadong problema, no. So let's see na lang, i-document natin from time to time. Pag may open na scale, kailangan kong pumasok dahil wala na akong bypass. Kasi yung bypass ko, nakakabit yon dun sa Canadian plate ko, no. Although yung yung drive wise na nandito ko, nagpa-prompt pa rin siya na mag-bypass ako, pero yung details na yon is dun sa dati kong plate. So ini-stop ko na yung drive wise ko para sa bypass, para hindi ako malito. So kapag nagbiblink ang ilaw ng scale, lahat na madadaan ng scale, papasok ako, no. And let's see na lang dun sa instruction ng lights nila kung papasok ko, pupunta ako sa scale or magba-bypass ako, no. So i-document natin yan, and hopefully walang maging problema hanggang sa makarating tayo doon sa orientation, para at least pagdating doon ayusin na nila lahat yung ELD ko and everything. Kasi naka-paper lag ako ngayon, mga kapatid, no. Nagma-manual ako na naglalag sa papel, ano, at ayaw na ayaw nila yan. Ang gusto nila is yung electronic na, no, logbook, ano. So yun lang, mga kapatid, magsama-sama tayo hanggang sa makarating tayo dun sa orientation. I will document it sa abot na aking makakaya para makita nyo yung proseso ko sa pagpasok, no, pag onboard sa bagong company natin. At alam nyo na, dito sa US, mga kapatid, isang magandang umaga. Ayan, good evening, mga kapatid. Nandito na tayo sa Clear Lake, Iowa. First day ng ating trip papunta dun sa ating orientation dito sa Amerikano. Meron pa tayong natitirang 950 kilometers. So bukas ng gabi nandun na tayo. Wednesday ang start ng ating orientation. So Wednesday, Thursday, and then Friday ide-deploy na ako. I hope na sa Friday is meron na tayong load pabalik ng Canada, no. So let us see kung anong naghihintay sa ating orientation doon sa Louisville, Kentucky. So doon yung location ng ating orientation, sa Louisville, Kentucky, ano. Ang layo niya mula doon sa Winnipeg is around 1,900 kilometers. So kinalahati ko yung trip, ano. Makakarating ako doon ng gabi, so pwede akong mag-park doon, ano, may available na parking doon, and mag-stay tayo doon until Friday. Siguro Friday afternoon pwede na tayong i-deploy para pumick up ng load, hopefully. Kasi kung hindi ako maloloadan ng Friday, ano, kung may mga kulang pa sa mga kailangan na tapusin ko during orientation, then
ma-extend ako doon hanggang Monday. Kasi Saturday, Sunday, wala namang opisina. Kaya hopefully by Friday is ma-deploy na tayo, no? And pagdating natin doon, mag-start akong mag-video para makita nyo yung location, ano. At itatanong ko, of course, napaka-importante, itatanong ko sa kanila kung pwedeng i-feature ko yung company sa aking mga vlogs, ano. Kailangan ko muna magpaalam, kagaya ng ginawa ko sa New Hope, no, na nagpaalam ako sa Pain, ganoon din, nagpaalam ako, pinayagan ako. This time magpapaalam din ako, kailangan yon, ano, kasi may mga rules sila, no, regarding dyan sa pag-feature nung company kung saan ka nagwo-work. So pag in-approve nila, then ipapakita ko sa inyo kung alin yung company na yun, ano. But for the meantime, ito muna, hindi ko rin binabanggit pa kung anong company yan, ano. Kasi mahirap na. Hindi pa natin alam kung anong policy nila regarding dyan. Pero nandito tayo sa Flying J, ano, pilot. Pakita ko sa inyo, mga kapatid, ano. Oh, sorry. Ayan. Ito yung scale, ano, cut scale. Ayan yung pilot. Dito yan sa Clear Lake, Iowa, ano. Kakapasok lang ng boundary ng bakit ayaw nang umano yun, boundary ng Minnesota, tapos Iowa. Medyo kinakabahan ako, mga kapatid. Ganun naman kapag bago ka sa isang kumpanya na papasukan, ano, merong konting kaba dahil of course hindi mo alam kung ano madadatnan mo, no? At merong mga pagbabago for sure, and wala akong kakilala, so ako lang talaga ang magmamanage kung paano, no, makakapag-adjust ka agad na mabilis. Pero yun lang ang update ngayong gabi, no. Magpapahinga na tayo para bukas maaga tayo. Kita tayo uli sa daan bukas, mga kapatid. Isang magandang gabi. Good morning, mga kapatid. Good morning. Katatapos lang nating tapusin yung ating paper log report, ano. Kasi wala akong ELD, so kailangan mag-paper log ako until ma-set up yung aking ELD dun sa lilipatan kong company, no. Pero for now, habang nagta-travel ako, kailangan meron akong logbook. So ang ginagamit ko is itong paper log. Ayan, no. Ganyan katrabaho yan, mga kapatid, ano. Every time na magi-stop ka, kailangan na ile-levelan mo yan, may oras, and then kukumputin mo dun sa dulo yung mga hours mo for 7 days, 8 days I should say, dahil nasa US ako. Pero ganyan gagawa ng ganyan ang pagpe-paper log. Medyo matrabaho, no? Kailangan detailed, nandiyan lahat yung detalye, or else pwede tayong i-violation sa clock, ano. And I hope nagawa ko yun ng tama. So yan yung unang araw. Ito yung ginagamit ko. Sorry. Yan yung ginagamit ko, mga kapatid, ano. Binili ko lang yan sa Flying J sa Canada. Hindi ko kasi pwedeng gamitin yung paper log ng Pain, ano. So yun, baba tayo, pakita ko sa inyo yung lugar dito. Yan, mga kapatid, it's our second day, ano. Merong tatak yung ating truck, hindi ko muna ipapakita, no. Pero yan, naka-bobtail tayo, mga kapatid, ano. Tayo. So dito tayo nag-park. Ayan, ayan yung scale. So dito tayo nag-park, ayan. Naka-bobtail lang tayo, no.
Wala tayong trailer. Ayan. So, ano na to eh, hindi na parkingan ito. Pero dito ako nagpark. So walang problema kahit gabi na tayo makarating, kahit sang truck stop, meron tayong mapaparkingan kasi naka-bobtail lang tayo. So it's our second day. Mamayang gabi nandun na tayo sa company na lilipatan natin. And then tomorrow mag-start yung ating orientation. Hopefully early Friday tapos na para magka-load tayo. So kita-kita tayo sa daan mga kapatid. Isang magandang umaga. Magandang hapon mga kapatid. Nandito na tayo sa Louisville, Kentucky, sa ating orientation location, ano. Bale, ang hirap hanapin ng entrance. Yung binigay sa akin na address is mali yung gate na yun, gate 3, pero ang entrance pala gate 15. Buti na lang may phone number doon, ano, na tinawagan ako. And then umikot ako para mahanap itong place kung saan tumatambay yung mga mag-o-orient na truck, ano. Itong nasa tabi ko, tsaka dito sa kanan, yan yung mga wala pang tatak na yan yung mga wala pang tatak na truck, ano, yung sa kaliwa at sa kanan ko, no. For sure yung mga yan is mag-o-orient pa lang, ano, kagaya ko. So dito na tayo matutulog ngayong gabi, ano. Mamaya-maya lang bababa tayo, magtatanong tayo sa mga driver na nandito. Tanungin natin sila kung anong SOP dito, no, kung paano, no, dahil hindi natin alam kung paano ang SOP dito mga kapatid, ano. Alamin pa natin. For sure ang mga kasabayan ko rito is puro Amerikano mga kapatid, ano. Kaya mamaya lang bababa tayo dyan at magtatanong tayo para malaman natin kung ano ang kaganapan dito, no. Ito mga ito USA owner operator, I should say, ano. Tinitingnan nila yung ano ko kung merong tatak na, no, mga kapatid. And let's see kung anong sasabihin nila. May mga ID sila for sure. Mga nag-o-orientation din to, no. Sila yung nag-start ng Monday hanggang Wednesday. Bukas tapos na sila. Ayan, may mga ID sila. Yan yung mga truck nila, wala pang tatak, no. Let's see. So yun muna mga kapatid. At bukas magkita-kita tayo sa orientation. At i-document natin yan para makita nyo kung anong sitwasyon dito mga kapatid.